Mga kagabay, magandang gabi, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan na tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa Inglaterra, sa isang malayong bayan sa kabayanan, may nakatarang isang mayaman na ang kanyang bahay ay nakatayo sa isang malawak na lupain na pinapalibutan ng mga matitibay na mga pader. Sa madaling salita, napakayaman ng taong ito. At isang araw, tinawag niya ang kanyang katiwala. At ang sabi niya sa kanyang katiwala na siya ay mangingibang bayan sa loob ng mga ilang araw o ilang linggo. At matagal-tagal siyang mawawala. At mahigpit niyang ipinagbilin na huwag buksan kanino man o sa sino mang mag-uutos ang pintuan o ang gate ng kanyang malawak na pader. Sapagkat dito, pagka mabuksan ito at lalabas ka doon sa gate ng malaking bahay na yan, may daan na malapit ka sa kabayanan. Sa madaling salita, parang yung bahay na yan, parang isang hangganan ng dalawang bayan o tatlong bayan. Kaya mahigpit niyang pinagbilinan. At ang sabi niya, maaring kapag buksan mo ito, mapahamak tayo sa mga masasamang tao, sa mga magnanakaw, o sa mga mandarambong. Kaya huwag na huwag mo itong buksan hanggat hindi ako darating. At nangako naman ang katiwala. Isang araw, makalipas ang araw na yan, may dumaan na mga kawal na nakasakay sa kabayo. Kasi alam naman natin sa Inglaterra o sa England, ang pinakamataas na pinuno doon, hari. Bagamat sa kanilang gobyerno, prime minister. Pero may hari at reyna, lalo na reyna sa Inglaterra. So ang mga kawal, marami ang nakakabayo. At malakas na sumigaw. Maring yun ang pinakapuno doon sa mga kawal na yan. Napabuksan ang gate. Sumilip ang katiwala at nakita niya ang mga kawal, mga magalang. So lumabas siya, binuksan niya ng kakaunti, isinarang muli at lumabas siya. At ang sabi ng kawal na siya ang pinakapuno nung grupo ng mga kawal ng kakabayo, ang sabi, buksan mo ang gate na ito. Dadaan kami at nagmamadali kami. Kailangan makarating kami ng maaga sa aming puntahan. At ang magalang ang katiwala nagsabing, sino man po kayo, mahal na Ginoo, kung sino man po kayo, iginagalang kita. Ngunit hindi ako maaaring magtaksil o hindi magiging tapat sa aking Panginoon na sa ngayon ay wala nangingibang bayan na magpit na nagbilin sa akin na huwag kong buksan ang gate na ito. Bumaba sa kanyang kabayo ang kawal na nagsalita. Tumayo sa harapan ng katiwala. Anong sabi, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang Duke ng Wellington. Nang marinig ito ng katiwala, sino ba ang hindi makakilala
ng Duke ng Wellington. Pinakamagiting na kawal, pinakamatagpang na kawal sa Inglaterra noong panahon na yan. Nagpatira pa ang katiwala at ang sabi, kamahalan, ipinagbubunyang kamahalan ang paggalang ko sa iyo. Ngunit higit ang aking katapatan sa aking Panginoon na nagbilin sa akin na wag kong buksan ito. Anuman ang mangyari. Nabigla ang Duke ng Wellington at muling nagsalita at ang sabi, Ginoo, wala pang sino man ang sumuway sa utos ng Duke ng Wellington. Muling nagpatira pa ang yumuko, nagpatira pa at ang sabi, muli ang aking paggalang, pinagbubunyang kamahalang Duke. Subalit, hindi ko maaaring buksan ang pintuan ito. At itinuwid ng Duke ng Wellington ang kanyang pagtayo at humarap sa kanyang mga kawal. Masdan niyo ang taong ito. Walang nalalaman sa anumang laban, ngunit tapat sa kanyang Panginoon. Kung sana kayong lahat ng aking mga kawal magiging tapat sa tungkulin, wala tayong laban na matatalo. At ipinatong niya sa balikat ng katiwala ang kanyang espada at ang sabi, humayo ka at pumasok ka na. Hindi na kami tutuloy. Mga kagabay, ang salaysay na ito ay maaring narinig na ninyo ng paulit-ulit sapagkat ito ay nakaukit sa kasaysayan. Hindi nga natin alam kung ano ang nangyari doon sa katiwala, kung yun ay tumanggap ng gantimpala sa Duke ng Wellington sa kanyang ipinapakitang katapatan. Hanggang doon lamang ang kwentong ating nababasa hinggil sa bagay na ito. Ngunit, ito lamang ang masasabi ng inyong kagabay. Napakahalaga ng katapatan. Katapatan sa kapwa, katapatan sa mga ng mag-asawa, katapatan ng magkaibigan, katapatan ng mag-amo, at higit sa lahat, katapatan ng malingkod bayan. Kung ang katapatan nakikita natin sa katiwalang yon sa Inglaterra, ay makikita natin sa lahat ng ating mga government officials mula sa mga barangay hanggang sa presidente, ay siguro napakayaman ng ating bansa. Napakatahimik ng ating bansa. Walang gulo, hindi nagkawatak-watak, at hindi ginagawang sinakulo at teleserye ang mga pangyayari sa Senado. Magiging sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sana, tandaan natin sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang ating mga ginagawa, ano man ang ating tungkulin, una at higit sa lahat, tataglayin natin ang pag-uugali, katapatan. Sapagkat ang katapatan ay napakahalaga sa pagkabuo, sa pagkakaisa ng sambayanan at ng buong bansa. Sino ba sa ngayon, mga kagabay, ang nakikita natin sa ating mga government officials na tapat sa kanilang sarili, tapat sa kanilang pinaglilikuran, at tapat sa inang bayan? Maghahanap tayo.